Hi, good morning po sa lahat po ng mga ka-Asond ako at nandito na po tayo sa part 2. At kung nakaabot ka dito, maswerte ka na rin. At kung hindi ka naman maswerte, skip mo na sa akin tong video na to. Sa totoo lang mga ka-Asond ako, pagdating po sa carbon fiber, mainit po talagang labanan, matindi. May mga talagang magagaling na magbabash talaga sa'yo, hahatakin ka pababa. Pero sa akin, ituturo ko na po tong last na video ko, last na tutorial. Siguro hindi na ako magsasalita sa susunod at baka nakakasakit na rin tayo ng damdamin ng iba sa kanilang paraan. Pero sa akin, isa lang ang masasabi ko, kanya-kanya po tayong paraan, kanya-kanya po tayong diskarte. At kung ayaw nyo naman ang aking diskarte, pwede na kayong wag na lang manood ng aking video. Hindi ko kailangan dito sa video ko yung mga katulad nyo na humahatak pababa. Ang akin lang, ang purpose ko dito, marami sa akin gustong matuto at yun ang tinuturo ko. At kung gusto nyo naman talaga, concern talaga kayo at may care kayo dun sa mga taong gusto matuto, gumawa kayo ng sarili nyong video. Huwag yung makikipagsawsawan kayo sa video na may video. Pwede manood na lang kayo kung sakaling gusto nyo manood. At sigurado naman kasi kaya kayo nanonood, mahanap din kayo ng technique ng iba para magkaroon din kayo ng kaalaman. Pero ako mga ka-Asond ako, nanonood din naman ako. Pero never akong nag-comment at never din talaga ako nagsalita ng ako ang magaling doon sa video na yon. Pero sa akin lang, para hindi tayo magkasakitan ng loob, kung ayaw nyo ng aking video, wala akong problema doon. Kayo ang may problema doon. Ang akin lang, kaya ako gumagawa ng aking video, marami po talaga po sa akin nag-chat na gumawa ako ng tutorial. Pero ito, sinasabi ko na sa inyo, last na video na po to. At dito mga ka-Asond ako, at nalihan na po natin po yan. Bali naka 4 coat nga pala po ako dito mga ka-Asond ako. Gawa po kasi ng yung first coat at saka yung tatlong pampakapal. Naka 3 coat, full coat ako dito ng pampakapal. Gawa po kasi ng pagdating po sa honeycomb, yung mga guhit-guhit na po na yan, bumubukol po yan pag tumatagal. At ang ginagawa ko, binababad ko muna siya sa tubig. Pwede naman kayong mag-track remover, depende naman sa iyo. Sa akin naman ang way ko, iba naman po kasi humahanap kasi ako ng ibang diskarte para makagawa rin po ako ng ibang paraan. At yun, kung sakali man dumating sa punto na naubusan tayo ng track remover, pwede naman po yung ganong klaseng diskarte na gagawin. Kaya yun, binabahagi ko naman sa inyo kung paano ko po ginagawa po yung ibang diskarte. Siya nga pala mga ka-Asond ako, kung ibababad nyo pala po siya sa tubig, make sure na tuyo na po siya. At kung halimbawa may track remover naman kayo, gusto nyo mapamadali, pwede rin naman po yun. Pero ako, nasanay na po ako, ibabad po siya sa tubig. Kasi nakikita ko po yung mga malalalim. Kasi lumalabas po yung pagkaputi niya. Pero pag halimbawa hindi pa po talaga siya tuloy at malagkit pa, huwag nyo muna siya ibababad. Kasi hindi nyo po talaga makikita yung katulad ng aking ginagawa. At dito mga ka-Asond ako, bago kayo magpahid pala dito sa paglihan nyo, punasin nyo muna po siya ng malinis na basahan. Tapos, lagyan nyo ng urethane thinner. Pwede rin po kayo magano ng alcohol, pero ako urethane thinner para yung mga ibang chemical talagang natatanggal po siya ng maigi at yung mga dumi. Make sure guys, mga ka-Asond ako, bago kayo magpahid, malinis na po talaga. At ito po mga ka-Asond ako, 3 ounce to na blue resin. 30 to 40 drops, pwede nyo po yan lagyan. Drops lang po, wag kayong sobra na, baka mag-iba na po kulay na pag blue resin. Magiging parang kulay green na po siya pag nasobrahan po talaga. Doon nyo naman mapapansin pag nasobrahan po kayo sa hardener, nagiging green po siya. Pero may kulay pa rin. At ito na po mga ka-Asond ako, ipapahid natin dito. Bali, gagawin po natin po dito sa unang arangkada, manipis lang po talaga. Wag naman yung sobrang nipis, yung sakto lang po. Wag lang naman po naman yung sobra-sobra na parang lalawa na rin po sa baba. Kahit pampakapal po yung gagamitin po natin at malapot po siya. Siyempre pag sobrang kapal na po ang nilagay nyo, lalawa't lalawa po talaga yan. Magdedepende naman po yan sa pahid nyo. Sa inyo po manggagaling po yan kung paano nyo magiging malinis yung inyong mga gawa. Ako ko kasi mga ka-Asond ako, ang purpose ko kasi dito, yung makatipid po tayo sa ating chemical. Napakamahal po ng mga chemical na po na yan. At napakagandang klase, tapos maitatapon lang doon sa ilalim. Ayun ang isa pa sa mga ka-Asond ako na gusto ko matutunan sa inyo lahat, kung paano po talaga magpahid ng resin.
No need nyo po talaga magpakapal na magpakapal o yung isang arangkadahan lang na alam nyo naman lalawa. Kasi alam nyo naman po yon, dadapa po yon. Lalawa't lalawa po talaga yan. Kaya dapat ganito na lang po ang gawin nyo o bahala na rin po kayo kung sakaling gumawa na kayo kung paano nyo siya ipapahid. Pero ito, ipinapakita ko lang po sa inyo kung paano lang po talaga ako gumawa. Ganyan lang po mga ka-Isond ako. At lagi nyo lang iisipin na hindi po makukuha yan sa isa arangkadahan na makapal na agad. Bababat bababa yan, lalapat po talaga siya at matutuyo. Mapapansin nyo, lalawa po siya. Pag gano'n na po mga ka-Isond ako, isipin nyo na lang yung aking mga sinabi kung ano po yung dapat gawin. Dito, gagawin po natin dito sa honeycomb na to, bali 3 patong po ang gagawin ko po dito. Kasi nakikita ko na yung iba pa malalalim, ay iba naman matataas. Ngayon, doon sa mga guhit-guhit na sinasabi kong design ng honeycomb, papalagpasin natin po yung resin po doon. Para sa gano'n, sa pagliha natin ay magiging pantay na po talaga po siya. At sa lahat po ng mga nagtitiwala at sumusuporta po kay Isonda, una sa lahat, marami pong salamat. Sinasabi ko na po mga kay Isonda ko, ito na po yung last tutorial ko po sa inyo. At doon nga pala sa lahat ng gustong matuto na nagchat-chat pa rin po sa akin, sinasabi ko sa inyo, manood po kayo ng video ni Isonda kung gusto nyo po talaga matuto at makagawa ng carbon fiber. Panoorin nyo po lahat ng aking video, pati yung short video, nagbibigay po ako doon ng mga quick tips. At dyan sa mga full video ko po na yan at tutorial, puro tips naman po lahat yung ginagawa ko po na yan At kung mapapansin nyo rin na siguro ako lang po talaga yung nagbibigay ng mga ganyan. At ang dami rin naman po talaga nagsasabi, kaya ako nasasabi po talaga sa inyo po yung ganito. At mga ka-Isond ako, marami pong salamat po talaga. Panoorin nyo na lang aking video. Kita-kits na lang po tayo sa mga project na magagawa ko na finished product po nating mga carbon fiber, paint o kung ano man. Yun na lang po at hindi na po siguro ako magsasalita ng mga sa aking mga vlog. At kung makapagsalita lang po ako, doon na lang po tayo sa blue resin. At sigurado ko naman mga ka-Isond ako, hindi rin tatagal ang blue resin ko ay may magsasabi rin na rin po dyan na mapangit ako ano man. At wala naman din akong pakialam doon kung halimbawa magsabi ng gano'n. Nakahanda na po ako. Kaya nga po ako humanap ng butas ng aking product, ang aking resin. Hinanapan ko siya. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, ginawa ko yung mga diskarte dito ng hindi dapat. Kasi nga gusto ko kasi makakita po ng mali. Kasi gustong gusto ko po talaga sa lahat ng aking ginagawa. Nagkakaroon po ako ng error, nagkakaroon ako ng pagkakamali. Kasi doon sa pagkakamali na yon, doon po ako natututo at doon ako nakakakuha ng sagot. Para kung sakaling may magtanong sa akin, meron na po akong isasagot. Kasi ang mahirap kasi dito mga ka-Isond ako at wala naman akong ginawang pangit sa tutorial ko. Baka siguro naman meron tayong nasasapawan sa kanyang diskarte at nakakapagsabi sa video. Sa totoo lang mga ka-Isond ako, marami ako napapanood na may mga error pero hindi ako yung tipong taong hindi talaga ako magko-comment sa gawa mo. Pwede kang magsabi sa akin kung ano ang dapat gawin. Marami naman po nagtatanong din sa akin kasi nagkakaroon po sila ng error Isipin mo mga professional na yan nagtatanong pa ka sa akin pero binibigay ko pa rin yung sagot kasi hindi naman talaga po tayo madamot dito. Isipin nyo, dekada na sila, nag-error pa sila sa pagbubuga, sa pagtatop coat, nagre-wrinkles. Same daw na top coat lang ang gamit nila, yung timpla pa rin, papato, magre-wrinkles. Pero alam ko po yung mga sagot mo po nga sa ganong klase. At sa mga ginagawa po naman natin po talaga para naman po talaga sa inyo yan. At bakit ko kaya ginagawa to? Wala naman ako ditong kita sa YouTube, sa FB. Hindi po ako kumikita dito ng may bayad po sa aking pagbablog. Ang purpose ko po dito, masagot lang yung mga katanungan nyo at matuto po kayo. Kaya muli, maraming salamat sa lahat po na nagtitiwala at sumusuporta po kay Isonda. Kita-kits po tayo sa mga finished product ko po.
Bye bye all. I love you all.